tumigil ka. Kahit ano pa ang ginagawa mo ngayon, tumigil ka muna. Ang sasabihin ko sa iyo ay hindi para sa lahat ng nakikinig. Para ito sa iyo. May bigat kang dala na hindi mo na ipapaliwanag ng maayos sa kahit kanino. May pagod kang hindi nakikita ng mga tao sa paligid mo. May katahimikan kang kinikimkim kahit ang puso mo ay matagal nang nagtatanong kung bakit parang ikaw ang laging nauuna sa pag-asa at huling dumarating sa ginhawa. At ngayong gabi, may maririnig kang hindi mo dapat palampasin. Sa dulo nito, makikilala mo ang mga palatandaang matagal nang kumakatok sa buhay mo, mauunawaan mo ang isang ugaling tahimik na pumipigil sa iyo, at maririnig mo ang isang pahayag na para bang eksaktong ginawa para sa oras na ito. Manatili ka sa akin. Hindi ito basta mensahe lamang na dumaan. Ito ay isang sagot na dumating sa tamang sandali. Hindi ito pangkalahatang salita na pwedeng ilapat sa kahit sino. May mukha itong ikaw, may sugat itong ikaw, may pananabik itong ikaw. Sa mga susunod na sandali, mapapansin mo ang mga bagay na dati mo lang tinatawag na nakakapagod. Pero ngayon ay may iba ng kahulugan. Mauunawaan mo kung bakit may ilang relasyon na hindi mo na kayang balikang parang dati. Makikilala mo kung bakit may panalangin na hindi naingay sa labi mo pero hindi pa rin nawawala sa loob mo. At makikita mo kung bakit ang pagdating ng isang tunay na pag-ibig ay hindi basta aksidente, kundi isang paglipat na matagal nang inaayos. Ito ang dahilan kung bakit ka umabot dito ngayon. Hindi ka lang basta nakikinig sa tamang oras. Dinala ka rito sa paraang tahimik, direkta at matagal nang nakalaan. May mga gabing hindi mo maipaliwanag kung bakit bigla kang napapatahimik. May mga oras na parang may kumakatok sa loob mo kahit walang sinasabi ang mundo sa labas. Kapag ganun ang nangyayari, may mga bagay na hindi dapat tinatakasan. Dapat silang pinakikinggan. Una, baka napapansin mong may mga oras na pare-pareho kang nagigising, parang may humahaplos sa pagitan ng antok at kamalayan. Hindi ito simpleng pagkaantok. Parang may tawag na humihila sa iyo mula sa loob. At Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. sa loob, at kahit pagod ka, hindi ka ganap na makabalik sa dating tulog. Pangalawa, baka may mga sandali na bigla ka na lang nababaha ng damdamin ng walang malinaw na dahilan. Isang araw maayos ka, sa susunod ay may bigat na bumababa sa dibdib mo na para bang may alaala kang hindi pagganap na nakukuha ng isip mo. Hindi ka sira, may gumagalaw sa loob mo. Pangatlo, baka may ilang usapan na dati ay akala mo panghabang buhay pero ngayon ay parang malayo na at hungkag. Hindi dahil naging malamig ka. Kadalasan dahil may bahagi mo nang hindi na handang makipagsiksikan sa mga bagay na matagal nang walang buhay. Ang puso mo ay hindi naging maramot, naging tapat ito sa sarili. Pangapat, baka napapansin mong paulit-ulit ang mga bilang, ang mga kombinasyon, ang mga maliliit na pagsabay-sabay ng pangyayari na parang may gustong ipaalala sa iyo ang buhay. Minsan hindi mo na pinapansin, pero sa loob mo, alam mong hindi lang ito nagkataon. May pattern na sumusunod sa iyo na parang sinadya kang gisingin. At ngayon, pakinggan mo ito ng malinaw. Ang mga palatandaang ito ay hindi sumpa, hindi sila kabiguan.
Hindi sila senyales na naliligaw ka. Mas madalas, mga kumpirmasyon sila na may inaayos sa'yo, may nililipat sa'yo, may inilalayo sa'yo, at may inihahanda para sa'yo na hindi mo makikita kung mananatili kang nakatingin sa lumang larawan. Ang pagod mo ay hindi laging kahinaan. Minsan, ito ay pag-aangkop ng loob mo sa mas totoo mong direksyon. Ang layo mo sa ilang tao ay hindi laging pagkawala. Minsan, ito ay pagprotekta. Ang bigat sa dibdib mo ay hindi laging pagkasira. Minsan, ito ay paanyaya na may dapat ng palayain. At kung may bahagi sa iyo na biglang tumahimik sa pagbanggit ko nito, huwag mong baliwalain. Ang katahimikang iyon ay may sinasabi. Huminga ka muna. Huwag mo munang daliin ang nararamdaman mo. Hayaan mong dumausdos muna ito sa lugar sa loob mo na matagal nang handang makarinig. Kung may isa man sa mga iyon ang tumama sa iyo, kung kahit kaunti ay may bumagsak sa loob mo na parang matagal ng hawak na pasan, i-type mo ang salitang 888 sa mga komento. Hindi iyon basta bilang. Iyon ay tanda ng pagpayag, ng pagbukas, ng tahimik na pagsang-ayon sa dumadating na ganap. I-type mo ang 888 tapos bumalik ka agad sa akin. At ngayon, higit pa sa mga palatandaan, may mas malalim na ugat ang kailangan mong makita. Sa ilalim ng lahat ng ito, iisa ang paulit-ulit na galaw na matagal mo nang ginagawa nang hindi mo namamalayan. Paulit-ulit mong kinakahon ang sarili mo sa pag-asa na kapag naging sapat kang matiyaga, kapag naging sapat kang mabuti, kapag naging sapat kang tahimik, may lalapit at magsasabing, narito na. Pero ang totoo, ilang beses ka nang nakatayo sa pintuan na mali ang bahay na iyong kinakatok. Ito ang pattern. Pabalik-balik kang naglalakad sa mga lugar na hindi na tumutugon sa iyong laman. Kumakapit ka sa mga ugnayan na matagal nang hindi humihinga. Pinipilit mong ayusin ang mga bagay na hindi ka naman kailanman itinakdang buhatin mag-isa. At dahil matagal mo nang ginagawa ito, inakala mong normal ang pagod na iyon. Hindi normal, ngunit naging pamilyar. Hindi ito dahil mahina ka. Hindi ito dahil kulang ka. Hindi ito dahil may mali sa puso mo. Ito ay dahil sanay kang maging tapat kahit sa mga bagay na hindi na tapat sa iyo. Sanay kang maghintay kahit ang panahon ay matagal nang nagsasabi na may ibang direksyon ang inilaan. Marami sa mga bigat na dala mo ay bunga ng paglalagay mo ng tamang pananampalataya sa maling bukas. Marami sa mga luha mo ay dumaan sa pintong hindi naman para sa iyo. Marami sa mga pangakong iningatan mo ay nasira hindi dahil mapanlinlang ka, kundi dahil inibig mong seryoso ang mga bagay na hindi seryoso sa iyo. At ang pinakamasakit na sanay kang tawagin itong katapatan, pero may presyo ang patuloy na pananatili sa ganitong pattern. Napapagod ang loob mo, nalalabuan ang tingin mo sa sarili mo, unti-unting nababawasan ang sigla mo sa mga bagay na dati ay nagbigay sa iyo ng buhay. At habang tumatagal, parang may bahagi kang natutulog ng nakatayo na para bang buhay pa ngunit hindi naganap na umaabot sa liwanag. Kaya nga may mas malalim na layer pa sa ilalim nito. Isipin mo ang isang bakuran na matagal nang nakasarado sa labas. Hindi dahil wala itong silbi, kundi dahil may isang panahon na kinailangan itong takpan. Sa loob nito, may lupang matagal nang hindi nahahawakan ng araw. May mga halaman na tinuruan lang mabuhay sa lilim. May mga ugat na lumaki ng baluktot dahil ang espasyo ay laging kulang. At sa ganung bakuran, kahit tumubo ang buhay, masasanay itong yumuko. Ganyan ang naging anyo ng loob mo sa matagal na panahon. May isang bagay nung una pa man na humila sa iyong bukas papaloob. Maaaring isang tahanang kailangan mong maging matatag bago ka pa handang maging bata. Maaaring isang paligid na nagturo sa iyo na ang katahimikan ay mas ligtas kaysa katotohanan. Maaaring isang panahon na ang pag-unawa sa iba ay mas pinuri kaysa pagdinig sa sarili mo. At mula noon, ang bakuran ng loob mo ay natutong mabuhay sa anino. Hindi ka ipinanganak para mamuhay sa dilim na iyon,
pero may bahagi ng iyong pagkatao na nasanay sa lilim, kaya ngayon kapag may liwanag, minsan ang unang reaksyon mo ay pag-iingat. Kapag may magandang dumarating, minsan ang katawan mo ang unang umaatras. Kapag may pag-ibig na malinis, minsan ang loob mo ang unang nagtataka kung totoo ba ito. Hindi ito kabaliwan. Ito ay alaala ng isang bakuran na matagal na ring naghihintay na muling buksan. Sa imaheng ito may mga ugat na hindi namatay. Nandyan sila tahimik, malalim matiyaga, pero may mga sanga na hindi na umabot sa hangin. May mga dahon na natutong yumuko bago pa man sila natutong sumipsip ng araw. At may isang bahagi ng bakuran mo na matagal nang nakikinig sa labas, sabik na sabik sa tunog ng pagbubukas, kahit hindi pa nito alam kung paano tatanggap ng liwanag ng walang takot. Ang ilan sa mga relasyon mo ay naging katulad ng bakod na iyon. Mataas, matigas, nagbabantay. Ang ilan sa mga panalangin mo ay naging katulad ng mga ugat na kumakapit sa ilalim ng lupa dahil hindi na sila sanay na ilabas ang kanilang mga dahon. At ang ilan sa mga gabi mo ay parang bakuran na walang buwan, tahimik, ngunit hindi patay, naghihintay lang. At ngayon, narito ang mahalagang bahagi. Ang bakuran ay hindi kailangang gibain. Hindi mo kailangang wasakin ang lahat ng naitayo mo. Ang kailangan ay pagbukas, pagbalik ng araw, pagpasok ng hangin, pag-alaala na ang saradong lugar ay maaari pa ring maging lugar ng buhay. Huminga ka ulit ng dahan-dahan. Hayaan mong pumasok ang larawan. Huwag mo itong pilitin. Hayaan mo itong magpahinga sa iyo. Kung ang bakuran na iyon ay tumama sa isang lugar na hindi mo maipaliwanag, kung ang larawan ng loob mong matagal na nakasarado ay biglang naging malinaw sa iyo, i-type mo ang mga salitang "Ako ay handa na" sa mga komento. Hindi ito pakiusap. Isa itong paglagda sa pagbubukas na nagsisimula ng mangyari. I-type mo ito, tapos bumalik ka agad sa akin. At ngayon, mula sa bakurang iyon, may paggalaw na nagsisimula. Ang solusyon ay hindi isang listahan ng mga dapat mong habulin. Hindi ito isang bagong bigat na ipapasan mo. Ang solusyon ay pag-uwi. Hindi pag-uwi sa dating sakit, kundi pag-uwi sa mas malalim na paraan ng pagiging ikaw. Ang mahalaga ay hindi kung gaano ka kaabala sa pag-aayos ng sarili mo, kundi kung gaano ka kahanda tumanggap ng ayos na matagal nang inihahanda para sa iyo. May mga bagay na hindi mo kailangang buuin mula sa wala. May mga bagay na kailangan mo lamang salubungin. Tulad ng liwanag na hindi mo kailangang likhain bago mo makita. Tulad ng hangin na hindi mo kailangang ipaglaban bago mo malanghap. Tulad ng pag-ibig na hindi mo kailangang piliting dumating kung ang pinto ay matagal nang inihahanda para buksan. Iyan ang una mong gawain, ang tahimik na pagharap sa sarili mong bakuran tuwing umaga. Hindi upang hanapin ang lahat ng sagot, kundi upang alalahanin kung saan ka naroroon. Pansinin mo kung anong bahagi mo ang laging nagsasara kapag may bagong pahiwatig ng kabutihan. Pansinin mo kung alin sa mga lumang tugon mo ang mabilis lumabas kapag may nag-aalok ng totoo. Ang gagawin mo ay hindi paghusga. Ang gagawin mo ay pagdinig. Iyan ang ikalawa mong gawain, ang pag-aalaga sa bukas na pintuan. Hindi mo kailangang pilitin ang pagdating ng lahat. Ngunit maaari mong alagaan ang puwang kung saan darating ang tama. Linisin mo ang loob ng iyong pag-uusap. Hinaan mo ang ingay ng mga boses na laging nagmamadali sa iyo. Pahupain mo ang pagkapit mo sa mga nakasanayang anino dahil kapag ang bakuran ay handa, mas madaling makapasok ang liwanag kaysa noon. Hindi ito pagsusumikap na maging karapat-dapat. Karapat-dapat ka na. Ito ay pagkatutong tumanggap ng hindi nanginginig sa takot na baka bawiin agad ang ibinigay. Ito ay stewardship ng puso, pagbabantay sa lupang inalagaan habang hinihintay ang panibagong panahon. At oo, may pag-ibig na paparating na may kabutihang hindi nakasanayan ng iyong kaluluwa. Kaya minsan, ang unang reaksyon mo
ay alinlangan. Pero huwag mong hayaang ang dating lilim ang magdikta ng hangganan ng iyong bukas. Ang darating ay hindi laging maingay. Minsan ito ay dumarating na parang hangin sa bakuran, tahimik ngunit hindi maikakaila. Kung may isang bagay ngayon na mas malinaw kaysa kanina, iyon ay ito. Hindi ka iniwan sa lumang pintuan mo. Inaakay ka palayo rito. At kapag may pag-ibig na totoo ng papalapit, hindi na ito kailangang ipilit sa isang bakurang bukas na para sa liwanag. Kung may sumagi sa isip mo habang nagsasalita ako, may taong tahimik sa loob niya, taong matiyaga sa hindi nakikitang pakikibaka, taong matagal nang nagpapakahirap ngunit hindi napapansin. Marahil ang mukha niya ang umangat sa isip mo ngayon. Ipadala mo ito sa kanya, hindi bilang payo, kundi bilang hatid. Tulad ng pagdating nito sa iyo, dumating ito sa tamang oras. At kung may pumayag sa loob mo nang hindi mo kailangang magsalita, hayaan mong ang like mo ay maging amen na walang salita. Hindi bilang-bilang. Bilang pagsang-ayon na ang pangalan ng naranasan mo ay tama. Ngayon, bago magsara ang lahat, pakinggan mo ang huling paglalagom na ito ng dahan-dahan. Kung ang loob mo ay nakatayo pa rin sa dating bakuran, kung ang puso mo ay matagal nang naghihintay sa pagbubukas na hindi mo magawang ipilit, sabihin mo ng tahimik at malinaw, ako ang pinili, hindi bilang hiling, hindi bilang pangarap, bilang pagkilala na ang itinakda para sa iyo ay hindi nalimot sa langit. Huminga ka muna, ikaw ay pinapangalagaan kahit hindi mo ito nakikita. Ikaw ay ginagabayan kahit hindi mo ito naririnig. Ikaw ay inihahanda kahit hindi mo pa lubos na uunawaan ang paraan. Ikaw ay hindi naligaw. Ikaw ay nililipat. Ikaw ay hindi nagwawakas sa lumang anino. Ikaw ay binubuksan para sa mas malinaw na pagdating. Ikaw ay minamahal ng mas tahimik kaysa sa takot mo. Ikaw ay hinihintay ng mas tapat kaysa sa mga pangako ng nakaraan. Ikaw ay iniaangat ng mas mahinahon kaysa sa inaakala mo. At ngayon, sa buong mundo, sa mga sandaling ito rin, may mga puso ring nakaririnig ng parehong pagkilala. May mga kaluluwang sabay na gumigising. May mga bakurang sabay na binubuksan. Hindi ka nag-iisa sa pagdinig na ito. Bahagi ka ng isang bagay na hindi maingay, ngunit totoo, nakatakda ito. Kung ang loob mo ay nakatayo pa rin sa dating bakuran, kung ang puso mo ay matagal nang naghihintay sa pagbubukas na hindi mo magawang ipilit, sabihin mo ng tahimik at malinaw, ako ang pinili, hindi bilang hiling, hindi bilang pangarap, bilang pagkilala na ang itinakda para sa iyo ay hindi nalimot sa langit. Huminga ka muna. Ikaw ay pinapangalagaan kahit hindi mo ito nakikita. Ikaw ay ginagabayan kahit hindi mo ito naririnig. Ikaw ay inihahanda kahit hindi mo pa lubos na uunawaan ang paraan. Ikaw ay hindi naligaw. Ikaw ay nililipat. Ikaw ay hindi nagwawakas sa lumang anino. Ikaw ay binubuksan para sa mas malinaw na pagdating. Ikaw ay minamahal ng mas tahimik kaysa sa takot mo. Ikaw ay hinihintay ng mas tapat kaysa sa mga pangako ng nakaraan. Ikaw ay iniaangat ng mas mahinahon kaysa sa inaakala mo. At ngayon, sa buong mundo sa mga sandaling ito rin, may mga puso ring nakaririnig ng parehong pagkilala. May mga kaluluwang sabay na gumigising. May mga bakurang sabay na binubuksan. Hindi ka nag-iisa sa pagdinig na ito. Bahagi ka ng isang bagay na hindi maingay, ngunit totoo. Nakatakda ito. Ikaw ay hindi sinadyang mabigo sa lihim na laban na iyan. Ikaw ay hindi iniwan sa gitna ng pagkalito. Ikaw ay hindi ipinanganak para manatili sa pinto habang ang buhay mo ay dumaraan sa kabilang panig. May mga sandali na inakala mong huli ka na, ngunit ang langit ay hindi kailanman nahuhuli sa kung ano ang matagal na nitong alam tungkol sa iyo. Kaya't ang bigat na naramdaman mo ay hindi patunay na mali ang daan mo.
Madalas, iyon ang patunay na may lumang pinto nang nagsasara sa likod mo habang ang bago ay dahan-dahang bumubukas sa harap mo. Ang hindi mo agad nakita ay hindi ibig sabihing wala. Ang hindi mo agad naramdaman ay hindi ibig sabihing wala nang darating. May mga pagpapalang hindi sumisigaw. Dumadating ang mga ito na parang awit sa likod ng hininga, parang liwanag na dumarating bago pa man mapansin ng mata, parang kamay na humahawak sa noo mo habang ikaw ay pagod nang magpanggap na kaya mo pa. Kaya ngayon, hayaan mong bumitaw ang loob mo sa matagal ng pagpipigil. Hindi mo kailangang bantayan ang bawat sandali na parang ikaw ang tagapagligtas ng sarili mo. Hindi mo kailangang pasanin ang pagdating ng lahat ng bagay na matagal mo nang ipinagdarasal. May mga bagay na ipinapasa lamang sa nagbukas. May mga biyayang napapansin lang ng pusong tumigil nang makipagtalo sa sarili nitong gutom. At ikaw ngayon ay nasa mismong gilid ng ganong pagbubukas. Hindi ito maliit. Hindi ito ordinaryo. Hindi ito basta damdamin na lilipas pagsikat ng araw. Ito ang uri ng paggalaw na nagpapaluwag sa lalamunan mo bago ka pa makapagsabi ng isang salita. Ito ang uri ng pag-amin na dumadating sa katahimikan at sinasabing, heto ka na. Huwag ka nang umatras. Kaya kung may takot na kumapit pa rin sa'yo, huwag mo itong gawing sentro. Pakinggan mo lang ito at hayaang dumaan. Ang takot ay hindi tagapagpasya. Ang takot ay bisita lamang. Ang tunay na may karapatan sa loob mo ay ang kapayapaang matagal nang naghihintay sa lugar na iyon. Huminga ka muli. Hayaan mong ang bawat paghinga ay maging paalala na hindi ka kailangang magmadali upang maging totoo. Hindi ka kailangang magpanggap na tapos ka na sa paghilom. Hindi ka kailangang magkunwaring wala ka ng sugat upang maging karapat-dapat sa pag-ibig na darating ng buo at malinaw. Ang totoo, mas bukas ang iyong kamay ngayon kaysa kahapon. Mas marunong ka nang tumanggap nang hindi agad kumakapit sa pangamba. Mas marunong ka nang makakita ng liwanag kahit hindi pa ganap ang araw. Iyan ang anyo ng pagbabago na hindi laging napapansin sa labas, ngunit ramdam sa loob. Iyan ang anyo ng pagdating na hindi nagmamadali pero hindi rin umatras. Kaya sa oras na ito, kung nararamdaman mo ang tahimik na kumpirmasyon na hindi mo maipaliwanag, huwag mo itong pagdudahan. Ito ang dulo ng lumang pag-iingat at simula ng bagong pag-asa. Ito ang pagitan ng dating bakuran at ng bagong liwanag. Ito ang lugar kung saan hindi mo na kailangang ipilit ang pagbubukas dahil ang bukas ay nagsisimula ng magpakita sa iyo. At kapag ang pag-ibig na totoo ay dumating, makikilala mo ito hindi sa ingay kundi sa pahinga. Makikilala mo ito hindi sa pangako lamang, kundi sa kapayapaang sabay nitong ibinibigay. Makikilala mo ito hindi dahil pinilit mo, kundi dahil may bahagi ng buhay mo na sa wakas ay hindi na kailangang magtago. Ikaw ay pinahihintulutang matanggap ang mabuti. Ikaw ay pinahihintulutang alagaan. Ikaw ay pinahihintulutang mahalin nang hindi kailangang magmakaawa. At ang pahintulot na iyan ay hindi mula sa takot mo. Nanggaling ito sa lalim na mas matanda kaysa sa iyong pagod, mas banayad kaysa sa iyong pagdududa, at mas matatag kaysa sa lahat ng lumamong pagtatanggol. Kaya ang huling sandali na ito ay hindi pagtatapos ng biyaya. Ito ay pagpapatibay na ang biyaya ay gumagalaw pa rin, na ang loob mo ay bumubukas pa rin, na ang tunay na pag-ibig ay hindi naliligaw kapag ang pinili ay handa ng tumanggap. Ikaw ay hindi nahuhuli. Ikaw ay nakahanay. Ikaw ay hindi nakalimutan. Ikaw ay tinatawag. Ikaw ay hindi mawawala sa liwanag na inihanda para sa iyo. Ikaw ay mananatili rito at ang dating takot ay unti-unting mabubuwag sa harap ng katotohanang ikaw ay narito para sa higit pa kaysa sa nakaraan. Ikaw ay tinatawag pabalik sa katahimikan na hindi mo na kailangang ipagtanggol.
Kung ang loob mo ay nakatayo pa rin sa dating bakuran, kung ang puso mo ay matagal nang naghihintay sa pagbubukas na hindi mo magawang ipilit, sabihin mo ng tahimik at malinaw, ako ang pinili, hindi bilang hiling, hindi bilang pangarap, bilang pagkilala na ang itinakda para sa iyo ay hindi nalimot sa langit. Huminga ka muna, ikaw ay pinapangalagaan kahit hindi mo ito nakikita. Ikaw ay ginagabayan kahit hindi mo ito naririnig. Ikaw ay inihahanda kahit hindi mo pa lubos na uunawaan ang paraan. Ikaw ay hindi naligaw. Ikaw ay nililipat. Ikaw ay hindi nagwawakas sa lumang anino. Ikaw ay binubuksan para sa mas malinaw na pagdating. Ikaw ay minamahal ng mas tahimik kaysa sa takot mo. Ikaw ay hinihintay ng mas tapat kaysa sa mga pangako ng nakaraan. Ikaw ay iniaangat ng mas mahinahon kaysa sa inaakala mo. At ngayon, sa buong mundo sa mga sandaling ito rin, may mga puso ring nakaririnig ng parehong pagkilala. May mga kaluluwang sabay na gumigising. May mga bakurang sabay na binubuksan. Hindi ka nag-iisa sa pagdinig na ito. Bahagi ka ng isang bagay na hindi maingay, ngunit totoo. Nakatakda ito. Ikaw ay hindi sinadyang mabigo sa lihim na laban na iyan. Ikaw ay hindi iniwan sa gitna ng pagkalito. Ikaw ay hindi ipinanganak para manatili sa pinto habang ang buhay mo ay dumaraan sa kabilang panig. May mga sandali na inakala mong huli ka na, ngunit ang langit ay hindi kailanman nahuhuli sa kung ano ang matagal na nitong alam tungkol sa iyo. Kaya't ang bigat na naramdaman mo ay hindi patunay na mali ang daan mo. Madalas, iyon ang patunay na may lumang pinto nang nagsasara sa likod mo habang ang bago ay dahan-dahang bumubukas sa harap mo. Ang hindi mo agad nakita ay hindi ibig sabihing wala. Ang hindi mo agad naramdaman ay hindi ibig sabihing wala nang darating. May mga pagpapalang hindi sumisigaw. Dumadating ang mga ito na parang awit sa likod ng hininga, parang liwanag na dumarating bago pa man mapansin ng mata, parang kamay na humahawak sa noo mo habang ikaw ay pagod nang magpanggap na kaya mo pa. Kaya ngayon, hayaan mong bumitaw ang loob mo sa matagal ng pagpipigil. Hindi mo kailangang bantayan ang bawat sandali na parang ikaw ang tagapagligtas ng sarili mo. Hindi mo kailangang pasanin ang pagdating ng lahat ng bagay na matagal mo nang ipinagdarasal. May mga bagay na ipinapasa lamang sa nagbukas. May mga biyayang napapansin lang ng pusong tumigil nang makipagtalo sa sarili nitong gutom. At ikaw ngayon ay nasa mismong gilid ng ganong pagbubukas. Hindi ito maliit. Hindi ito ordinaryo. Hindi ito basta damdamin na lilipas pagsikat ng araw. Ito ang uri ng paggalaw na nagpapaluwag sa lalamunan mo bago ka pa makapagsabi ng isang salita. Ito ang uri ng pag-amin na dumadating sa katahimikan at sinasabing, heto ka na. Huwag ka nang umatras. Kaya kung may takot na kumapit pa rin sa'yo, huwag mo itong gawing sentro. Pakinggan mo lang ito at hayaang dumaan. Ang takot ay hindi tagapagpasya. Ang takot ay bisita lamang. Ang tunay na may karapatan sa loob mo ay ang kapayapaang matagal nang naghihintay sa lugar na iyon. Huminga ka muli. Hayaan mong ang bawat paghinga ay maging paalala na hindi ka kailangang magmadali upang maging totoo. Hindi ka kailangang magpanggap na tapos ka na sa paghilom. Hindi ka kailangang magkunwaring wala ka ng sugat upang maging karapat-dapat sa pag-ibig na darating ng buo at malinaw. Ang totoo, mas bukas ang iyong kamay ngayon kaysa kahapon. Mas marunong ka nang tumanggap nang hindi agad kumakapit sa pangamba. Mas marunong ka nang makakita ng liwanag kahit hindi pa ganap ang araw. Iyan ang anyo ng pagbabago na hindi laging napapansin sa labas, ngunit ramdam sa loob. Iyan ang anyo ng pagdating na hindi nagmamadali pero hindi rin umatras.
Kaya sa oras na ito, kung nararamdaman mo ang tahimik na kumpirmasyon na hindi mo maipaliwanag, huwag mo itong pagdudahan. Ito ang dulo ng lumang pag-iingat at simula ng bagong pag-asa. Ito ang pagitan ng dating bakuran at ng bagong liwanag. Ito ang lugar kung saan hindi mo na kailangang ipilit ang pagbubukas dahil ang bukas ay nagsisimula ng magpakita sa iyo. At kapag ang pag-ibig na totoo ay dumating, makikilala mo ito hindi sa ingay kundi sa pahinga. Makikilala mo ito hindi sa pangako lamang, kundi sa kapayapaang sabay nitong ibinibigay. Makikilala mo ito hindi dahil pinilit mo, kundi dahil may bahagi ng buhay mo na sa wakas ay hindi na kailangang magtago. Ikaw ay pinahihintulutang matanggap ang mabuti. Ikaw ay pinahihintulutang alagaan. Ikaw ay pinahihintulutang mahalin nang hindi kailangang magmakaawa. At ang pahintulot na iyan ay hindi mula sa takot mo. Nanggaling ito sa lalim na mas matanda kaysa sa iyong pagod, mas banayad kaysa sa iyong pagdududa, at mas matatag kaysa sa lahat ng lumamong pagtatanggol. Kaya ang huling sandali na ito ay hindi pagtatapos ng biyaya. Ito ay pagpapatibay na ang biyaya ay gumagalaw pa rin, na ang loob mo ay bumubukas pa rin, na ang tunay na pag-ibig ay hindi naliligaw kapag ang pinili ay handa ng tumanggap. Ikaw ay hindi nahuhuli. Ikaw ay nakahanay. Ikaw ay hindi nakalimutan. Ikaw ay tinatawag. Ikaw ay hindi mawawala sa liwanag na inihanda para sa iyo. Ikaw ay mananatili rito at ang dating takot ay unti-unting mabubuwag sa harap ng katotohanang ikaw ay narito para sa higit pa kaysa sa nakaraan. Ikaw ay tinatawag pabalik sa katahimikan na hindi mo na kailangang ipagtanggol. At kung may natitira pang pangamba sa gilid ng puso mo, hayaan mo itong matunaw ng walang laban. Hindi mo kailangang makipag-away sa bawat anino upang patunayan na ikaw ay lumalakad na sa liwanag. Minsan, ang pinakadakilang paglipat ay nagmumula sa katahimikang pumapayag na ang dating bigat ay bumaba ng kusa. Kaya manatili ka sa mga salitang ito ng sandali. Tanggapin mo ang banayad na pag-urong ng lumang takot. Tanggapin mo ang pagdating ng mas malinis na paghinga. Tanggapin mo ang marahang kumpirmasyon na ang puso mong matagal nang naghintay ay hindi lang basta nabubuhay. Ito ay hinahanda para sa isang pag-ibig na hindi mo kailangang paghirapan sa pamamagitan ng takot. Sa dulo ng pagod, may kapahingahan. Sa dulo ng pagkalito, may direksyon. Sa dulo ng lumang bakuran, may pintong bumubukas nang hindi mo kailangang pilitin. At sa likod ng pintong iyon, ikaw ang tinatawag ng pag-ibig na hindi nang uubos, kundi nagbubuo. Ikaw ang tinatawag ng kabutihang hindi nagmamadali, ngunit hindi rin nagpapalampas. Ikaw ang tinatawag ng biyayang marunong maghintay hanggang maging handa ang iyong mga kamay. Kaya ituwid mo ang loob mo sa sandaling ito, hindi sa kapalaluan, kundi sa kapayapaan. Hindi sa pag-aangkin, kundi sa pagtanggap. Hindi sa pagtakbo, kundi sa pagdating. Ikaw ay hindi kailangang magpaliwanag sa bawat luhang bumitaw sa iyo. May mga luha na hindi pagkalugi. Mga ito ay pagbubukas ng matagal ng saradong lugar. May mga katahimikan na hindi kawalan ng sagot. Mga ito ay puwang kung saan dumarating ang mas malinis na katotohanan. Kaya huwag mong supilin ang paglalambot na ito sa loob mo. Hayaan mong maging daan ito. Hayaan mong maging wika ito ng iyong puso habang unti-unti nitong natatanggap na ang dating puwersa ay hindi na kailangang manatili. Hindi ka dito pinahihintulot na mag-ihip. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina.
Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.